sama-sama tayong magiging karakli. Sinalakay ng NBI at PAOK ang opisina ng mga online lending app sa Makati. Inireklamo kasi ito dahil sa panghaharas at pananakot umano sa kanilang mga customer na hindi makabayad ng utang. Ang nahulikan na raid sa pagsaksi ni Marisol Abduraman. Sanib-pwersang sinalakay ng NBI at PAOK ang tanggapan nito sa Makati. Hub umano ito ng mga nagpapatakbo ng mga online lending app. Meron kaming search warrant dahil sa ginagawa nyo ditong violation ng Data Privacy Act. Ito ang pinaniniwala ang working station ng mga online lending application na ni-raid ng NBI at PAOK. Inabutan ng ilan sa kanila, actually lahat sila, na ongoing pa ang transaksyon sa mga pinaniniwalaan nilang mga kliyente. Nakita sa kanilang mga desktop ang mga impormasyon ng mga may loans sa kanila. Meron ng tila script na ginagamit nila sa pag-engganyo para umutang at para sa paniningil ng utang. Walang nadatnan ng otoridad na may-ari ng online lending app company. Pero itinanggi ng ilang tauhan na nakausap namin kanina ang aligasyon ng harassment. Ilan ang kliyente mong kinukulit kada araw? 100 plus po. Paano mo kinukulit o sinisingil? Reminders lang po ng kung pwede sila makapag-advance. Kayo po ba yung nananakot din at nagbabanta sa mga naglo-loan sa inyo? Hindi po, wala po kaming ganong ma'am. Ba nakasama sa mga ginagawa nyo dito kapag hindi nang babayad ay nanghaharas kayo? Hindi po. Nag-ugat ang raid kasunod ng mga reklamo ng matinding panghaharas sa kanilang mga kliyente. Marami na pong yung mga nagtangka magpakamatay. Marami na rin pong nagpakamatay. Nasira yung buhay. Ayun po, nagkaroon ng depression. Nagkakaroon na ng mga mental problems, nagkakaroon na ng depressions. Yung iba nga may mga suicide incidents nga tayo nangyari because of the harassments. Isa sa mga nakaranas ng harassment, si alias Kikay. Sabihin nila na pag lumabas ka ng bahay, sasabog yung bao ng ulo mo. Huwag kang pipikit kasi pagka pumikit ka, baka mamatay ka na. Si Flor din niya tunay na pangalan. Nangutang lang ng 2,000 piso sa OLA o online lending application. Pero dahil nahirapang magbayad sa isang linggong palugit, na dinagdagan pa ng malaking interes, napilitan siyang mangutang muli sa ibang OLA. Kaya ang utang nagkapatong-patong na. Patong-patong na rin ang pananakot sa kanya. Naisip ko na tapusin na lang lahat. Pero mas inisip ko po yung kapakanan ng anak ko. Mas kailangan po nila ako. Mas kailangan po nila ng nanay. May ilan din na maging mga mahal sa buhay, damay sa mga panghaharas. Yung family namin, harasin din po nila yan. Talagang ginagawa nila ng pornographic material yung mga bata. Kahit grandparents mo, edit po nila yung mukha nun. Tapos kung saan nila ilalagay. Mas worse pa po doon, yung iba nilalagay ko talaga nila sa website. Ayon sa mga otoridad, may engganyo ang ilan na mangutang dahil sa bilis daw ng proseso. It's very easy to get the loan. I-approve kagad nila yan at tapos kaya lang ang una nilang hinihingi this time is yung contacts mo and yung photo gallery mo. Hindi ka pa nag-go sa pangungutang mo, sa loan mo, pero pinapadala na nila yung pera sa account mo. May makasabot pa na ibang OLA, parang perang ka ulit mangutang, parang pantapal dun sa dati mong utang, hanggang sa magkapatong-patong na. Sa SEC Circular 2019-18, nakalatag ang mga pinagbabawal na debt collection practice tulad ng mga pagmumura, pagbabanta at pagsasapubliko ng impormasyon. Yung sa permission to access gallery, contacts, cameras, microphone, talagang pinagbabawal yon. Nakikipag-coordinate kami sa Google Store, sa Apple Store, tsaka sa Meta. We officially write our partners and request for removal. Monetary penalty, suspension, revocation after the due process. Sasampahan ng patong-patong na reklamo, kabilang na ang harassment at grave threat ang mga nahuling customer agent. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Hindi extra rice, kundi extra rice o drogang nakasilid sa pouch ng bigas ang nabisto ng mga otoridad sa Pasay City. Arestado ang isang Vietnamese at kasabwat umano nitong Chinese. Saksi, si Ian Cruz. Mga balat ng pagkain at isang pouch ng bigas ang lumabas ng buklatin ng plastic bag na nakumpiska sa Pasay City. Pero ang bigas sa unang tingin, extra rice pala. Ang pouch kasi ng bigas,
may lamang iligal na droga. Tinatayang 100,000 piso ng ecstasy at ketamine ang nasabat ng mga otoridad. Tiklo sa operasyon ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang Vietnamese na nagbebenta umano ng droga, pati ang lookout umano niyang Chinese national. Ayon sa NBI, modus sa mga suspect na isama sa pagkain ang mga drogang ibinebenta sa mga kapwa banyaga rito sa bansa. Usually kasi yung mga customers nila nasa mga condominium units, so yung pag-deliver nila, parang pagkain lang yung dinideliver nila or bigas lang, pero actually may droga yung laman. Nagagamit din daw sa pag-deliver ng droga ang mga TNVS at lehitimong delivery rider dahil akalaing pagkain lang ang naibok sa kanila. Hindi nila alam na yung dala-dala nila ay droga yung laman. Kasi pagkabigay sa kanila, makikita mo talaga pagkain or bigas. Pero pag thoroughly chinek mo yung laman nun, may droga. Sa naunang operasyon ngayong ding buwan, may inaresto ring Vietnamese national na itinago naman sa kanin ang droga. Ayon sa mga otoridad, iisang grupo lang sila ng bagong inaresto. Inaalam ng NBI kung sangkot din sa pogo ang mga banyagang nagtutulak ng extra rice. Yun yung isa sa tinitingnan naming na anggulo na baka nga wala na silang sa pogo, dito na sila nag-ship sa droga. Sinikap naming makuha ang panig ng suspect sa pamagitan ng isang interpreter. Em bán thuốc này bao lâu? He did not say anything. Maharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ganon din ay isasampang reklamo sa dalawang nahuli sa buy-bust operation sa Orani, Bataan. Nasabat mula sa kanila ang mahigit 10 gramo ng shabu na tinatayang nasa mahigit 70,000 piso. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Arestado ang isa sa 4 na suspect kaugnay ng nabistong pagawaan umano ng shabu sa Tansa, Cavite. Natuntun sa Pasay City ang babaeng suspect na sinasabing nakausap daw ng caretaker para rentahan ang bahay. Tinutugis pa ang 3 dayuhang suspect. Natuklasan ang naturang shabu lab matapos magkaroon doon ng pagsabog noong Miyerkules. Na-recover na ang cockpit voice recorder at flight data recorder ng commercial plane na nakabanggaan sa ere ng isang helicopter sa Washington, D.C. sa Amerika. Isang Pilipino opisyal ng PNP ang kabilang sa mahigit 60 nasawi. Saksi si Joseph Moro. Walang tigil sa pag-iyak ang batang babaeng yan habang nagpapaalam sa kanya ang amang si Police Colonel Pergentino Malabed Jr. Bye, love you. Palis noon si Malabed para sa 12 araw na official trip. Nakatakda na sana siyang bumalik sa Pilipinas sa February 2 pero di na pala siya makakauwi. Ang sinakyan kasing eroplano ni Malabed, nakasalpukan sa ere sa Washington, D.C. ang Black Hawk helicopter ng U.S. Army. The Philippine National Police mourns the tragic loss of Police Colonel Pergentino N. Malabed, who served with honor, integrity, and dedication throughout his career. We extend our deepest condolences to his bereaved family, loved ones, and colleagues. Graduate ng PNPA Class Kabalikat of 1998, ang 51-year-old na si Malabed na hepe ng Supply Management Division ng PNP. Nasa Amerika siya para inspeksyonin ang lampas 2,000 all-purpose vest na binili ng PNP mula sa India. Sa report ng Deputy Chief of Mission ng Pilipinas sa Amerika sa PNP, kinilala ng Washington Police si Malabed base sa passport na nakuha sa kanyang labi. Pero hinihintay pa ang pamilya niya na manggaling dito sa Pilipinas para opisyal na kilalanin ang kanyang labi. Ipinagbigay alam na ng PNP sa pamilya ni Colonel Malabed ang nangyari dito at tinutulungan na rin sila na makapunta sa Amerika para maiuwi ang kanyang mga labi dito sa Pilipinas. Lahat po na tulong na magagawa ng PNP para po makabalik yung labi po ni Colonel Malabed kung ma-identify na po siya ng kanyang may bahay. Isa ang labi ni Malabed sa 30 na-recover na ng mga otoridad. The work has now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. Our prayers are with you now, and in the days to come, we'll be working very, very diligently. 67 lahat ang sakay ng nagbanggaang eroplano at helicopter, kabilang ang ilang figure skater na inalala sa ISU European Figure Skating Championship sa Tallinn, Estonia.
Please join us now in a moment of silence as we think of those who have been lost and their loved ones. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng trahedya. Nakuha na ang cockpit voice recorder at flight data recorder ng eroplano. Inaasahang may mailalabas ng preliminary report sa insidente sa loob ng 30 araw. Sabi ng militar, 200 feet ang maximum altitude para sa rutang tinatahak ng helicopter pero posibleng mas mataas ang lipad nito. Ayon sa Reuters News Agency, nangyari ang banggaan nasa mahigit 300 feet sa ere batay sa flight tracking website na Flight Radar 24. You had a airliner coming in, American Airlines. He was doing everything right. He was on track. And for some reason, we had a helicopter that was at the same height, obviously when they hit, but pretty much the same height, and going at an angle that was unbelievably bad. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang banggaan ng dalawang aircraft posibleng mangyari saan man sa mundo maging sa Pilipinas, lalo kung hindi masusunod ang itinakdang ruta. Meron din daw dapat sinusunod na lateral at vertical separation. Separated sila by altitude. Kung ang isa ay nasa 1,000, yung isa probably nasa mga 500. So separated sila by 500 feet. At meron din pong separation na lateral, yung pong tinatawag na kung may leading traffic, ang susunod na traffic sa kanya mga 5 miles away. Ang NAIA at ang Villamor Air Base pareho lamang ang ginagamit na runway ng commercial planes at Air Force. One runway, one frequency, one language. So ibig sabihin po niyan, kapag sila ay nag-broadcast, lahat po ng traffic within the vicinity of that aerodrome, alam po nila kung anong nangyayari. Kaya mahalaga raw na natitiyak ang mga kakayanan hindi lamang ng mga piloto, kundi maging ang mga air traffic controller. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Papayagan na ang National Food Authority o NFA na imbenta ang mga imbak nitong bigas oras na ideklara ang food security emergency sa bigas. Target itong ideklara ng Agriculture Department sa Martes. Saksi, si Bernadette Reyes. Natanggap na kahapon ng Department of Agriculture ang resolusyon mula sa National Price Coordinating Council na nagtutulak para magdeklara ng food security emergency. Sa ilalim nito, maaaring ibenta ng National Food Authority ang mga bigas na nakaimbak sa mga warehouse nito. Kaya sabi ng DA, posibleng sa Martes, February 4, ay ideklara ng food security emergency sa bigas. That is very welcome dahil mababawasan yung mga laman ng mga warehouses. At matutuwa na rin ang ating mga farmers na makakabili na ang NFA ng bigas mula sa kanila kasi meron ng paglalagyan. And releasing 300,000 tons of rice to the market within 6 months, I think will soften the market at hopefully bumaba ng konti pa yung presyo ng bigas. Hirit ng ilang retailers, sana raw yung makapagbenta rin sila ng bigas mula sa NFA. Malaking tulong po yun, ma'am. Makakaakit din ng customer. Kung walang-wala ka, pwede mo na yung bilhin. Para makausad-asad din pang kain ba? Sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan nakatakdang ibenta ng NFA ang kanilang mga bigas sa halagang 36 pesos kada kilo. Ipapasa naman ito sa mga mamimili sa halagang 38 pesos kada kilo. Sa mga susunod na linggo, ilulunsad ng pagbibenta ng mga abot-kayang bigas sa mga grocery, supermarket at convenience store. Kabilang ang 29 pesos na bigas sa ilalim ng P29 program, Sulit Rice at Rice for All. Formal nang nagkaroon ng kasunduan ng DA sa isang supermarket grocery chain para magbenta ng 29 pesos na bigas. Sa kabila ng bumababang presyo ng bigas, pinangangambahan naman ng Department of Agriculture na maaaring tumaas ang presyo ng itlog pagsapit ng Abril dahil sa posibleng paghigpit ng supply. Paliwanag ng DA, marami raw kasi ang tumigil sa pag-alaga ng mga paitloging manok noong nakaraang taon na bumagsak ang farm gate price ng itlog. Sa monitoring ng DA, naglalaro sa 7 hanggang 9 pesos kada piraso ang pangkaraniwang size ng itlog. Pero ayon sa Philippine Egg Board Association, wala silang nakikitang problema sa supply ng itlog, maliban na lang kung magkaroon ng bird flu outbreak. Ang projection po natin itong taon is meron tayong ine-expect na oversupply sa production po ng itlog. Yung mga dumating na parent stock last year, ngayon po magsisimula yun maging productive. Kung magkakaroon ng outbreak, magkakaproblema po tayo sa supply po ng itlog. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.
Hindi lang si Vice President Sara Duterte, kundi pati sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang gustong mapanagot umano ng mga grupong nagdaos ng hiwa-hiwalay na kilos protesta ngayong araw. Saksi, si Jonathan Andal. Ang magkakatulad na panawagan ng tatlong hiwalay na kilos protesta, patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Mula sa iba't ibang universidad sa Taft Avenue, nagmarcha ang daang-daang estudyante, propesor, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang gusto natin dito ay manawagan sa mga taong bayan na kalampagin ang Kongreso na ipa-impeach na si Sara Duterte. At the same time, singilin si Marcos sa kanyang mga pangako sa halimbawa 20 pesos na kilo ng bigas, pagpapababa ng presyo ng bilihin, pagtataas ng sweldo at iba pa. Si President Duterte, pinapanagot natin siya sa mga crimes against humanity, sa extrajudicial killings. So panawagan natin kay President Marcos, papuntahin niya na dito ang ICC, ipaaresto na rin si Duterte. May iba't iba ring panawagan ng mga bitbit nilang karatula, kabilang ang aumento sa sahod at paglaban sa kahirapan at korupsyon. Nakipagsanib puwersa sila sa Liwasang Bonifacio, kung nasaan ang grupo ng mga guro, magsasaka, manggagawa at iba pang sektor. Ang grupo naman sa EDSA gusto ring mapanagot ang bise sa anilay mga ginawa niya, kabilang ang paglustay umano sa confidential funds. Ay ang ating panawagan sa ating mga leaders, House of Representatives, huwag tayong magpadala sa pressure, huwag tayong magpatakot, huwag tayong magpabuli. Aksyonan natin ang impeachment. Ang grupo naman sa EDSA Shrine, hindi lang ang Vice Presidente ang punterya. Pinag-aaralan daw nila kung paano mapapanagot ang Pangulo dahil sa issue sa 2025 National Budget. Yung 2025 National Budget, naniniwala tayo na ito ay refleksyon ng matinding korupsyon. Talagang prioritize na yung interes ng mga politiko. Hinihingan pa ng reaksyon tungkol dito ang palasyo at kampo ni Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Taas presyo sa LPG o liquefied petroleum gas ang sasalubong sa buwan ng mga puso. 70 sentimo yan kada kilo o katumbas na mahigit 7 piso sa kada 11 kilogram na tangke. Posible rin magmahal ng hanggang 70 sentimo ang kada litro ng gasolina sa susunod na linggo ayon sa Energy Department. Tinatayang aabot naman sa piso ang rollback sa kada litro ng kerosene at mahigit piso sa diesel. Ang pagtataya ng DOE ay base sa 4 na araw ng trading sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Palalakasin daw ng National Security Council ang counterintelligence at monitoring para tiyakin ang seguridad ng bansa. Kasunod po yan ang pagkakaaresto sa mga umano'y ng espiya sa bansa na ikinabahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Ivan Mayrina. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos nababahala raw sa report na may mga dayuhan na nag-i-espiya umano sa mga vital installations sa bansa gamit ang mga high-tech na kagamitan, partikular sa mga lugar ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. That's why we arrested them, because of course we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military. Hawak ng NBI ngayon ang 8 katao. 6 ay mga Chinese nationals at 2 Pilipino. Arestado sila sa hinalang pangi-espiya. Ang isang Chinese na si Deng Yuanqi at ang 2 Pinoy na kasama may kaso na sa Makati RTC. Binasahan ng sakdala mga ito kanina sa kasong espionage at paglabag sa anti-cybercrime law. Not guilty ang sagot nila sa korte. Ang sabi ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines, may koneksyon si Deng at ang 2 Pinoy niyang kasamahan sa 5 pang Chinese national na inaresto sa hinalang espionage. Intelligence information that we've gathered, meron kasi kaming PUI na wala rito. Nasa China. Basically China because yun yung identification niya na nagdi-direct sa grupo na to. So isang grupo, dinadeng, then pangalawang grupo itong kinakay. Mayroong yung isang individual na nagdi-direct sa kanila. Ayon sa NBI Cybercrime Division, kasama sa mga lugar na sinurveillance ng grupo ni Deng ay ang mga power plant, power grid sa Luzon, kasama ilang substations ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Na-surveillance na rin daw nito ang Malampaya gas field sa Palawan. Ayon kay Lodtok, gumamit sila ng LIDAR sensor.
na kayang kumuha ng lahat at kumpletong detalye ng isang lugar. Mataas daw ang level of accuracy ng data na nakukuha at real-time napapadala kung saan man nila gusto. Kung ang surveillance daw ni Deng ay land-based, ang 5 namang Chinese ay pinresenta kahapon, sea-based umano ang pagmamatsyag. Bukod sa mga malakasang CCTV na may telephoto na kinabit nila sa Ulugan Oyster Bay, nalagyan din nila ng CCTV ang Buliluyan Port. Buliluyan, Bataraza is of strategic importance in the south of Palawan. The location is within the vicinity of EDCA site, and the Philippine Coast Guard vessels can be monitored from docking to its routine missions in the WPS. It serves as a secondary port due to its proximity to the North Balabac Strait, a vital sea lane of communication, where some PLA Navy vessels have been monitored passing through in the past months. Maging sa Subic sa Zambales, na-surveillance na rin daw. Yung isa dyan, airstrip. Yung isa yung, I think, naval base, and then yung power grid. Then yung isa, yung may makikita kayo yung red na dot na yun, yun yung position ng ating perpetrator. Tita nyo, may marka siya. May marka siya towards and may marka siya sa left side. Nung translate natin through Google Translate, may nakasulat na Navy, may nakasulat na airport. So mayroon silang pinaplano po dyan, yung pangyayari na yan. Kaya hinihintay daw ng Pangulong Marcos ang investigasyon ng NBI tungkol dito. The investigative services are still developing more information to see exactly what these 5 have been what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Dahil yung iba matagal nang nandito, nakapangasawa na ng mga Pilipina. At sleeper talaga, sleeper. Ang tinatawag na sleepers. Sa isang pahayag, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na patuloy na magbabantay ang pamahalaan para pagtibayin ang pambansang seguridad sa pamagitan ng pagpapalakas ng counterintelligence at monitoring. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mahigit 200 ektaryang lupain ang apektado ng grass fire sa Carasi, Ilocos Norte. Nabalot na makapal na usok ang bahagi ng kabundukan. Under control na ang grass fire pero patuloy ang heli bucket operations o pagsasaboy ng tubig gamit ang helicopter. May natitira pa rin daw kasing usok na pwedeng pagmulan muli ng sunog. Ayon sa DENR Ilocos Norte, 50 ektarya ng apektadong lupain ay bahagi ng kanilang greening program. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Daragdagan ng 2,000 piso ang honoraria ng mga gurong magsisilbi sa eleksyon pagdating ng Mayo. Tuloy-tuloy naman ang pag-imprenta ng mga balota. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa briefing na isinagawa ng COMELEC sa iba't ibang grupong makakatuwang nila sa May 12 elections, ibinida ng komisyon na umabot na sa halos 5 milyong balota ang naimprenta nila mula noong Lunes. Lalabas na halos 1 milyong balota kada araw ang naimprenta nila. Pero kahapon, nakapag-imprenta raw sila ng 1.6 million ballots sa isang araw lang. Kung 1.6 kahapon, hopefully ngayon, kahit mga 1.7 to 1.8 sana ngayon, walang tulugan. April 14 ang deadline ng COMELEC sa printing ng 72 million ballots na kailangan sa eleksyon. Ang target, makapag-imprenta ng 1.5 million ballots kada araw. Kung tuloy-tuloy ito, kalagitnaan pa lang ng Marso, tapos na ang pag-iimprenta. Pero hindi raw ganun kadali yon dahil kailangan ding ipahinga ang mga printing machine. At kailangan ding dumaan ang bawat balota sa verification para makumpirma kung good ballot ito. Kasabay ng pag-iimprenta ng balota, nagtitrain din ang COMELEC ng mga manggagawa sa eleksyon. Kabilang ang 7,000 pulis na maaaring magsilbi bilang kapalit ng electoral board members sa mga delikadong lugar. Ititrain din sa Marso ang mahigit 186,000 na guro bilang electoral board members. Ayon sa COMELEC, dadagdagan ng 2,000 pesos ang honorarya ng mga gurong magsisilbi sa eleksyon. Kaya 12,000 pesos ang matatanggap ng chairman ng electoral board, 11,000 pesos ang vice chairman at 10,000 pesos ang poll clerk. Kung electoral board member na electoral EB na chairman, vice chairman, at saka po yung poll clerk, lahat po kayo may dagdag na 2,000. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. 12 senatorial aspirant ang haharap sa derechahan at mabibigat na katanungan sa Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025 na mapapanood na po bukas. Ating saksihan.
government that you were trying to overthrow is the same government or establishment that you're trying to join now. Mabibigat na tanong ng bayan. Ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom? At sa rekomendasyon, nakasuhan po kayo. Ano yung sasagutin ang mga nagsasabing isa po kayong political butterfly? Ito ang isa-isang sinagot sa kauna-unahang paghaharap ng mga senatorial aspirant ngayong eleksyon 2025. Sa tanong ng bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. May 30 sa mga nangungunang senatorial aspirant base sa Pulse Asia at SWS surveys na inilabas noong Disyembre 2024. Ang inimbitahan ng programa, may mga tumanggi, may mga walang tugon, at may ilang umatras. Sa huli, 12 senatorial aspirant ang kumasa sa hamon para harapin ang mga tanong ng bayan. Upang makilala at makilati sa mga botante ang kanilang mga plataforma at kakayahan para sa matalinong pagboto sa eleksyon 2025. Ang harapan na ito, pangungunahan ng pinakapremyadong broadcast journalist ng bansa na si Jessica Soho, kasama ang panel ng mga batikang mga mamamahayag ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs. Sina Vicky Morales, Emil Sumangil, Pia Arcangel at Cara David. Pwede po bang pakilinaw? Tatanggap po ba talaga kayo ng pork barrel o hindi? Ano po ang magiging ambag ng isang walang karanasan sa politika pagdating niya sa Senado? Mapapanood na yan sa darating na Sabado, February 1, 9 p.m. sa GMA. Simulcast sa GMA Pinoy TV at Super Radio DZBB at may live stream sa YouTube channels at social media platforms ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs. Ito ang Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nasa gitna ng kanyang performance sa loob ng aquarium, ang babaeng nakabihis sirena nang biglang sakmalin ng malaking isda ang kanyang ulo. Nanlaban ang babae hanggang sa makawala siya. Nangyari po yan sa isang pasyalan sa Yunnan, China. At ayon sa ulat ng Russian media, nagtamo ng matinding sugat sa ulo, leeg at mata ang performer na isang Russian national. Pumanaw sa sakit na cancer si Pangil, ang isa sa pinakamalaking saltwater crocodile sa Pilipinas. Ayon sa Davao Crocodile Park and Zoo na nag-alaga kay Pangil, kumalat ang kanyang mga cancer cells sa kanyang katawan na humantong sa organ failure. Ilang dekada raw nagsilbi si Pangil bilang simbolo ng lakas at kasaganahan ng biodiversity sa bansa. Nagpasalamat sila sa mga nagpaabot ng pagkikiramay at umaasa raw silang magpapatuloy ang pagprotekta sa kalikasan at iba pang mga hayop. Mga kapuso, kung may lakad po kayo ngayong weekend, maging handa pa rin sa posibleng pag-ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na pag-ulan bukas sa Northern Luzon, Samar at Leyte provinces, pati na sa malaking bahagi ng Mindanao. Halos ganito rin ang magiging panahon sa linggo. Sa Mindanao, posibleng maranasan ang matitinding pag-ulan kaya maging handa po sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, magiging maaliwalas naman ang panahon sa weekend. Pero magdala pa rin ng payong sakaling magkaroon ng biglaan at panandaliang pag-ulan. Easterlies at hanging amihan pa rin ang patuloy na makakaapekto sa bansa. Sa ngayon, wala pang nagbabadyang bagyo pero ayon sa Pag-asa, posibleng may mabuong low pressure area sa susunod na linggo. At pwede pa magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na tumutok sa mga update. May hirit pabalik si Kapuso actor Jack Roberto nang sampulan siya ng pick-up line ni It's Showtime host Jackie Gonzaga. Jack, para kang buwan. Bakit? Kasi kahit madilim yung paligid, nung nakita kita, nagliwanag din. 3 months. Oy! Oy! Bakit kinilig yung Madlang People? Kasi nga 3-month rule. Tila malaman ang hirit ni Jack, lalo't kamakailan lang inanunsyo ang paghihiwalay nila ni Barbie Forteza matapos ang 7-year relationship. Ang 3-month rule kasi na paniniwala ng ilan, hintayin munang lumipas ang 3 buwan bago ulit makipagrelasyon.
Guest jurado si Jack kanina sa isang segment ng It's Showtime. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.